rocking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Syempre sobrang fresh overload pa rin, di ba? Siyempre, ganyan talaga. Kapag masaya ka, ganyan talaga kapag inspired ka, bumalik sa trabaho, magtrabaho ng bonggang-bongga, di ba? So, ngayon, nakapaghapunan na kami ng bonggang-bongga. Ang ulam namin, syempre, atay ng baboy na ginisa sa maraming bawang at black pepper. Ayun. So, yun. Ang sarap. Panalo. And, ayun nga, kanina nga, nag-start na rin kami mag-work at yung work namin ay talaga namang masasabi ko, back to normal. Yung alam mo yun, yung ramdam mo na eto na, simulahan na uli ng trabaho at marami kaming ginagawa ngayon sa school. Pero syempre, ang masaya kanina, yung alam mo yun, yung parang na-refresh ang lahat dahil sa siguro yung nakapagbakasyon, tapos nabisita nila yung mga family nila. So, ganon kasaya yung mga mukha nila. At ikaw din, masaya ka para sa kanila. At ganon din ako. Masaya din naman ako kasi parang nakapamasyal ako miski papano. And then, na-relax ko talaga yung tama lang yung uno, nagpasyal, tapos yesterday, stay sa bahay, kumbaga, recharge, and then full of energy ka kanina nung pumasok ka sa trabaho, tas ang aga ko pa natulog kagabi. Kaya, fresh na fresh ako kanina pagdating ko sa school. Oh, di ba? So, yon. So, eto ang chika natin today. So, ang chika natin today, sabing ganon, tingin ko daw ba, sino ang kukuha ng corona na Miss Universe Philippines sa ngayon? Kumbaga parang, sino yung tingin ko, forecast ko na magiging Miss Universe Philippines? To be honest ako guys ha, kung totoong si Atisa Manalo ay confirm na sasali dito sa Miss Universe Philippines, kahit sino ang magsasalihan dyan, parang feeling ko kay Atisa Manalo mapupunta ang corona ng Miss Universe Philippines this year. Feeling ko pa lang naman. Kumbaga yan yung forecast ko. Kasi, ang isang Atisang Manalo, hindi kasi din siya basta-basta na kandidata. Kilala natin si Atisa Manalo. Imagine mo, noong 2018, si Catriona Gray ang kalaban niya dito. Tapos, nandiyan din at that time si Michelle Gumabaw na kilala din, di ba, bilang isang personalidad. At alam natin na iba din yung datingan. Pero kasi ang Atisa Manalo at that time, hindi naman natin siya knowing. Kumbaga parang first time niyang mag-join dito sa Binibining Pilipinas noong mga panahon na yon. Imaginein mo, dalawang malakas na kandidata na kuha niya ang corona ng isa sa mga major award dito sa Binibining Pilipinas during her time. So ito yung international. Kung wala pa dito si Catriona Gray, baka siya pa ang naging Binibining Pilipinas Universe nung mga panahon na yon. So, ganun kalakas ang isang Atisa Manalo, ganun siya kaswerte pagdating sa mundo ng beauty pageant. So, ngayon, ang Atisa Manalo, syempre, hindi tayo masyadong nag-expect nung lumaban siya dito sa Miss International. Kahit din naman ako kasi yung sinabi ko nga noon, ang Atisa Manalo, parang feeling ko, ang payat, tapos parang hindi talaga ako masyado nai-impress. Kumbaga, yung nakita ko noon sa Binibining Pilipinas ay hindi ako masyadong parang na-wow sa kanya. Nagagandahan lang ako. Pero yung parang iba kasi yung dating niya, siguro ang nene-nene pa, pagkatapos parang iba nakatutok siguro ako kay Catriona Gray at that time. Imagine mo si Catriona nanalo ng Miss Universe. Tapos si Atisa Manalo, unexpected talaga. Pagdating niya sa Miss International, grabe yung caliber niya. Grabe yung eksena niya. Grabe kung paano siya humataw. Talagang magugulat ka sa bawat galawan niya. So doon napatunayan ni Atisa Manalo na hindi lang siya basta-basta kandidata. Talagang yung determinasyon niya ramdam mo. 'Di ba? So doon
na-impress ako sa kanya ng bonggang-bongga na parang sabi ko, wow, ang galing. Imagine mo, si Miss Venezuela, kulang na lang talunin niya. Konting-konti na lang, di ba? So, kasi first runner-up siya. And then, number 2, maganda rin i-package talaga natin ngayong taon na to si Atisa Manalo kung sakasakali. Kasi, pinag-uusapan siya hindi lang dito sa Thailand, hindi lang sa Pilipinas, kundi kahit sa mga Latin America. Kumbaga, knowing kasi nila ang isang Atisa Manalo kasi naman napanood nila to sa Miss International at nakita nila yung kalibre. So kung iisipin mo, may luck din na dala-dala kasi si Atisa Manalo kung sakasakali. Una, si Catriona Gray, kabatch niya, at kulang na lang matalo niya si Catriona Gray at during her time. Pero syempre, Catriona Gray, yun mahirap talunin yun. At naging Miss Universe. And then, yung dito naman sa Miss International, naging Miss International sa Venezuela na kulang na lang din talunin niya. But napapagitnaan siya ng dalawang reyna na pwedeng magbigay sa kanya ng swerte at pwedeng na ma-inspire siya sa dalawang reyna to. Yung training na inakita niya kung paano kabugin ni Venezuela, ito si Philippines dito. Kumbaga, motivated doon si Atisa Manalo na parang wow. And then, dito din naman si Catriona Gray, nakita din niya kung paano mag-prepare si Catriona bilang kandidata na Miss Universe. So, syempre, nakuha niya din yung mga technique dyan at kung paano niya talaga napagandaan. Kasi matalino to si Atisa Manalo Kumbaga, nandun doon talaga na mapag-aaralan niya lahat. So, pwede niya i-combine yun. So, ang ko lang dyan, tingin ko si Atisa Manalo, hindi to sasalang ng ganun-ganun lang. Na alam niya sa sarili niya na hindi siya mananalo. Parang feeling ko, hindi to sasalang ng ganun. Pero malaki syempre ang isusugal dito ni Atisa Manalo. Kasi una, bababa siya bilang first runner-up sa Miss International, maging isang kandidata uli sa isang national pageant. At hindi biro yun. Kumbaga parang gagawin mo ang lahat ng makakaya mo kasi pwede kang mag-downgrade dito pag hindi ka nanalo dyan. Parang Michelle D ang atake. Kaya lang kasi yung unang laban ni Michelle D, di ba, hindi siya gano'n ka 100% talaga na nagbigay ng So parang feeling ko naman hindi pakakawalan to ni Atisa. And then, so parang nakikita ko dito, si Atisa Manalo ay parang Antonio Forsold ang dating na susugal talaga siya dito ng bonggang-bongga sa competition. So, excited ako kasi parang feeling ko mukhang sasalang na talaga si Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines. Once na sumalang to, so talagang matututukan mo kung ano yung galawan na ipapakita niya. And then, marami tayo naririnig ng mga kandidata na magsisalihan. So, malaking hamon to kay Atisa Manalo. So, tignan natin kung anong gagawin ni Atisa Manalong paghahanda. Kasi, sa ngayon, medyo tahimik si Atisa Pero naglalabas kasi siya ng mga photos niya na, alam mo yon ang fierce ng dating niya. So, nakikita mo yung transformation. So, yun lang. Kailangan lang talaga from sweet face, angelic face, medyo makita natin yung transform niya as a fierce. So, ang tanong ko, Atisa Manalo ay ready na nga ba talagang sumalang sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to? At kung sakasakaling sasalang siya, ano ang gusto mong makitang pagbabago dito kay Atisa Manalo? Ikaw ba naniniwala ka ba na si Atisa Manalo ay pwede talagang manalo ng Miss Universe? So tingin mo pag siya ang nanalong Miss Universe Philippines, interesting to, di ba? So yun. So ako parang feeling ko, kapag sumalang to dito sa Miss Universe Philippines, Atisa Manalo ang magiging representative natin this year sa Miss Universe. Ewan ko, malaki yung kumpiyansa ko kasi kay Atisa Manalo na gagawin niya ang lahat. Makuha lang niya yung koronang to. Tulad nga na sinabi ko kanina, hindi yan sasalang ng ganun-ganun lang. Kasi yung laban niya dito sa Miss International, pagbalik niya, yung interview niya, ito ang hindi ko makalimutan sa kanya. Sabi niya, naghanda ako, pinaghandaan ko to ng bonggang-bongga, pero hindi pala sapat yung pinaghandaan ko, yung paghahanda ko
Kaya nauwi lang ako sa first runner-up. Siguro kung sinagad ko pa yung sarili ko, baka mas taas pa yung nakuha kong posisyon. Imaginein mo, ganun siya ka-determinasyon. So, ibig sabihin, alam niya yung pagkukulang niya during her time doon sa Miss International. And then, ngayon, parang feeling ko, alam niya kung ano ang trabaho na kailangan niyang gawin para makuha niya mismo ang corona ng Miss Universe. So, yun yung abangan natin. So, interesting ang isang artista manalo para sa competition na to. Tingin mo guys, di ba? So, yun. So, yan yung abangan natin ngayong katapusan. Kung ito ba si artista manalo ay magiging isang officially candidates nga dito sa Miss Universe Philippines. So, kapag once na pumalo yan dyan, magandang laban to. So, tignan natin kung susungkitin niya yung corona. Kasi, ang ingay ng pangalan, kahit sa mga Latins page, talagang sinasabi nila, Atisa Manalo, banta. Diba? So, tignan natin kung magbabanta nga ba talaga. So, yun. So, kayo guys, ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.